Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito yung nakakalungkot para kay Bayani Fernando mga kaplastik, at aksidente po na nahulog mula sa bubong ng kanilang bahay mga kaplastik. Ngayon lang to nangyari mga kaplastik, mga around siguro mga umaga, September 22. So alamin natin sa video na ito kung bakit pumanaw si Bayani Fernando at ano ang ginagawa niya ng mga aros na yon. Malungkot na balita po, pumanaw na ang dating MMDA chairman na si Bayani Fernando matapos mahulog mula sa bubong ng kanilang bahay. At dahil dito, nagkaroon siya ng matinding head injury. At live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, ano ang update dyan? Yes, Julius, Cheryl, no? Pumanaw na nga si dating Marikina Mayor at dating MMDA Chairman Bayani Fernando sa edad na 77 anyos. Kahit yung reporter parang naiiyak din. Siguro kilala niya tong si Bayani Fernando. Kung sa mga tao ngayon na nakakapakinig o nakakapanood sa aking video, si Bayani Fernando po ang nagpaganda ng mga panahong na mayor pa siya ng Marikina mga kaplastik. Siya po yung nag-ayos at nag-renovate ng mga kalsada. At the same time, siya yung nagsabatas ng no jaywalking at bawal dumura at umihi sa tabi ng kalsada. Siya rin po yun. At higit sa lahat, siya yung pasikatan niya noong 90s mga kaplastik. Meron siya mga notebooks na souvenir, para souvenir mga kaplastik, na nakalarawan dun yung imahe ng BF mga kaplastik, yung mga nagawa niya, yung mga proyekto. Kasi nung mga panahon ni Bayani Fernando nung mayor pa siya ng Marikina mga kaplastik, napakalinis ng palengke. At the same time, siya nga yung chairman ng MMDA kung natatandaan ninyo. Kaya mas dalong umayos ang sistema ng trapiko ng mga panahong yon. Pero ganun pa man, siguro yun talaga ang kapalaran niya kung bakit siya nawala at aksidente siyang nahulog sa mismong bahay pa niya. Kanina nga lang yan nangyari, no? Naisugod pa sa Quirino Memorial Hospital sa Fernando, pero binawian din agad ng buhay. Base sa report ng Emergency Medical System Response ng Marikina LGU, nahulog si Fernando mula sa bubungan ng kanilang bahay habang may inaayos ito kaninang umaga. Nagkaroon siya ng matinding head injury, isinugod sa ospital si Fernando, pero namatay rin eksaktong 12:16 p.m. Agad naman nagpaabot ng pakikiramay ang MMDA. Nagsilbing MMDA chairman si Fernando noong 2002 hanggang 2009. Ano kaya yung ginagawa ni Bayani Fernando? Siguro inaayos niya yung kanyang butas na bubong. Kaya hindi natin alam kung ano ba talaga nangyari. Siyempre sa tanda niya yan, baka hindi rin niya napansin yung nilalakaran niya o tinatapakan niya. Kaya na out of balance siya at the same time nahulog siya. At masakit pa doon, natamaan pa yung ulo niya na talagang ikinamatay niya mga kaplastik. So nagpapasalamat pa rin naman ako kay Bayani Fernando kasi marami din naman siyang nagawa. Kahit sa mga lahat ng mga nagawa niya ng mga panahong mayor pa siya. At ngayon naging MMDA chairman siya ng mga araw na yon. Bagamat may mga nagkikriticize din sa kanya nung nabubuhay pa siya. Like yung iskinita na nilagyan niya ng tiles, medyo hindi rin kagandaan yung ginawa niya nung araw na yon. Pero ganun pa man inunawa na lang siya ng taong bayan ng Marikina kung bakit yun ang ginawa niya. At naging mistulang naging kulay rosas o pink yung Marikina nung araw na yun kasi lahat ng mga waiting sheds, yung mga bakod o yung mga building ay nagkinulayan yan ng pink. Symbolic yun na yung kanyang kulay bilang isang mayor ng Marikina nung araw na yon. So malaking tulong pa rin ang nagawa niya na pinagpatuloy naman ni Mayor Marcy Teodoro na napakagaling din mag-instructure ng kanilang lugar sa Marikina. Napakapayapa ngayon sa Marikina. Kaya ang sarap maniraan dyan.
Sayang nga lang at hindi ako laking Marikenyo. At yun. Nagsilbi ring 1st District Congressman ng Marikina si Fernando taong 2016 hanggang 2022. Naging alkalde rin ng Marikina sa loob na 3 termino. Pinakanakilala siya ng umupong chairman ng MMDA. Julio Cheryl, nakaantabay pa rin nga tayo dito sa Loyola Gardens dito sa Marikina at sinasabi nga mamayang alas 9 ng gabi ay ilalagak ang kanyang bangkay sa Queen of Angels Memorial sa Riverbanks. At inaasahan nga na yun muna ay pribadong oras para sa pamilya. At yan muna nga ang latest mula dito sa Marikina. Julio Cheryl. Faith, may detalye na ba kung anong dahilan kung bakit siya umakyat doon sa bubungan ng bahay at wala ba siyang kasama nung nangyari ito? Yes, Julius, meron tayong mga nakausap na staff niya, Ang sabi kasi ay last week pa raw ay talagang plano na ito na talagang kinukumpuni yung kanilang bubong at sinasabi na talagang hands-on kasi itong si Bayani Fernando. Kaya naman sa mga bubong, meron daw mga kailangang ayusin, kaya naman talagang umakyat siya doon. At yun nga lang, nahulog nga siya doon. Ayun, yun ang dahilan mga ka-plastic. May butas nga yung kanyang bubong. Siguro araw na niya yun at yun ang wake up call ng kanyang huling era bilang isang tagapagpaganda ng isang structure ba ng Marikina na si Bayani Fernando. At di mo akalain na yung minahal niyang trabaho na mapaayos yung mga structures like kalsada, mga waiting shed o yung kung ano-ano pa etc. Ay yun din pala ang ikaka-end ng kanyang buhay, yung paggawa lang ng bubong o yung magpaayos o kumpuni. Siguro metikuloso tong si Bayani Fernando mga ka-plastic, kaya may point din na pag nakikita niyang may sira ng konti yung kanyang kisame o yung bubungan niya, hindi na siya mapakali. Meron kasing ganun tao mga ka-plastic, lalo-lalo na kung lumaki siyang engineer o foreman. Kapag nakikita niya siguro yung bahay niya, irritable siya na nakikita niyang wasak-wasak. Kahit katiting na butas lang yung nakita niya, kailangan niyang ayusin. Kasi syempre, ang mindset ng mga engineer o yung mga foreman kapag may konting sira ang isang parte ng bahay mo, dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan hanggang masira po yan. Di ba? Kaya ang ginawa niya, inagapan niya, unfortunately, parang tinulak siya ng masamang hangin. Ganon pa man ay nakikiramay po ako sa pamilya Fernando, mga ka-plastic. At nagpapasalamat din naman ako na gumanda rin naman yung Marikina kahit even na hindi ako taga Marikina, mga ka-plastic. Kaya nakakalungkot lang na nabawasan tayo ng tao na napaka sipag o ang layunin ng isang tao ay mapaganda ang kapaligiran at ang environment bilang isang bilang isang public servant na rin. Yun. Condolence po sa pamilya Fernando. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.